Hello, welcome po muli. Ito na po ang muling chapter na i-recite ko sa pagkakataon na ito. Kaya konting tiyaga na lang po siguro mga kapatid, mga kaibigan. Simulan ko na po. Santiago, Kapitulo 5. Magsiparito ngayon, kayong mayayaman. Kayo magsitangis at magsihagulgol dahil sa mga karalitaan ninyong sa inyo'y darating. Ang inyong mga kayamanan ay bulok. Ang inyong mga damit ay inangat-ngat ng tanga. Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na. At ang mga kalawang na ito ay siyang magiging patotoo laban sa inyo, na gaya ng apoy na lalamunin ang inyong laman. Kayo na magtipon ng inyong mga kayamanan sa huling araw. Narito, ang mga manggagawa, ang kaupahan ng mga manggagawa na nagsiani sa inyong mga bukid, na inyong iniring sa pamamagitan ng daya ay humihibik. At ang mga hibik ng nagsiani ay nagsipasok sa mga pakinig ng Panginoon ng mga hukbo. Kayo nangabuhay ng tamasa sa ibabaw ng lupa at nangagalak. Inyong pinataba ang inyong puso sa araw ng patayan. Inyong hinatulan, inyong pinatay ang matuwid, hindi niya kayo nilalabanan. Mga tiis nga kayo hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan na magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa nang may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at uli. Magtiis din naman kayo. Slow connection. Pagtibayin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mga upasalaan, mga kapatid, laban sa isa't isa, upang huwag kayong mahatulan. Narito, ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pintuan. Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nangtiis. Inyong nabalitaan ng pagtitiis ni Job at inyong nakita kung anong pinapangyari ng Panginoon, kung gaano ang lubos na pagkabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid, ay huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit, ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo, at ang inyong hindi ay maging hindi, upang huwag kayong mga hulog sa ilalim ng hatol. Nagbabatabaga ang sino man sa inyo, siya'y manalangin. Natutuwa ang sino man, pawitin niya ang mga pagpupuri. May sakit baga ang sino man sa inyo, ipatawag niya ang matatanda sa iglesia at ipanalangin nila siya na pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit, at siya'y ibabaong ng Panginoon, at kung siya'y nagkasala ay ipatatawad sa kanya. Magpahayagan nga kayo ng inyong mga kasalanan sa isa't isa, at ilalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay taong may pagkataong gaya rin na sa atin, at siya'y nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan sa ibabaw ng lupa, at hindi
at hindi umulan sa ibabaw ng lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At muli siyang nanalangin. At ang langit ay nagbigay ng kanyang ulan. At ang lupa ay namunga ng kanyang bunga. Mga kapatid, kung ang sino man ay nalilihis sa katotohanan at siya'y papagbalik ang loob ng sino man, ay alamin ito, na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Hanggang dito na lang po muna mga kapatid, mga kaibigan, mga kamawayan. Hanggang sa susunod ko pong live broadcast. Pakilike na lang po ulit, comment po, share and subscribe po. At maraming salamat po ulit sa inyo. Bye-bye.